everyone! Our topic for today is about 5 tips para hindi ka mawalan ng pag-asa sa buhay. Nawawalan ka na ba ng pag-asa sa buhay? Piling mo ba ay walang kwento ang buhay mo? Walang nangyayari at walang pag-angat o walang pagbabago. Pero bago ka mawala ng pag-asa, tingnan mo muna baka meron ka lang dapat gawin o baguhin sa mga dati mong ginagawa. Narito ang 5 tips na sa tingin ko ay makakatulong sa'yo para tuluyan mo makalimutan ang mawalan ng pag-asa. Don't expect too much on everything. Una, huwag kang mag-expect ng sobra-sobra sa maraming bagay. Kasi isa kasi ito sa mga dahilan kung bakit tayo nawawalan ng pag-asa. Pag hindi kasi umaayon sa atin ang sitwasyon, ay agad tayong nalulungkot at nawawalan ng gana. Subukan mong huwag mag-expect ng masyado sa mga bagay na ginagawa mo. Maging ito'y para sa sarili mo o sa ibang tao, makikita mo na kapag yung expectation mo ay hindi nangyari, hindi magiging malaki ang epekto nito sa'yo. Tips number 2, be always fired and make yourself busy. Kailangan gawin mo laging inspired ang sarili mo, pero paano mo ito gagawin? Isa sa magandang paraan ay ang panonood ng mga nakaka-inspire na videos. Sa ngayon, ay marami ng videos sa YouTube, sa Facebook na pwede mong panoorin para magbigay sa iyo ng inspirasyon. Malaki ang maitutulong ito para hindi mo maisip ang mawalan ng pag-asa. Lalo na kasi tayong ginaganahan kapag nakakapanood tayo ng mga feel good videos, lalo na kung nakaka-inspire ang napapanood natin. Gawin mo rin busy ang sarili mo sa pakinabang ng mga bagay na gawain. Pwede kang magbasa ng mga nakakaaliw na babasahin, tulad ng books, magazines, o comics na paborito mo. O kaya gawin mo yung bagay na nakakapagpasaya sa'yo. Sa ganitong paraan, ay makikita mo unti-unting mababago yung sarili mo mula sa pagiging negative into positive one. Yun. So, tips number 3, always remember, life is a constant change. Lagi mong tandaan ang buhay ay palaging nagbabago. Kung nasa ibaba ka man ngayon, baka bukas makalawa ay taas ka na. Hindi natin masasabi ang mangyayari sa hinaharap. Pero isa lang ang totoo. Life is a constant change. Kaya hindi ka dapat mawala ng pag-asa. Maaaring ikaw ay dumaan sa isang pagsubok ngayon, pero tapos saan ba at malalampasan mo din yan. Wala nang mga pagsubok na binibigay sa atin na hindi natin kayang lampasan. Kumbaga, ang mga pagsubok ay kaya ng
na ito ay dumaraan lang sa ating buhay, hindi upang maging permanente, kundi pansamantala lamang. Kaya lagi mong tandaan na anuman ang nangyayaring hindi maganda sa buhay mo ngayon, ito'y lilipas at lilipas din. Tandaan mo ba? Tanda mo ba kung ilang pagsubok na napagdaanan mo noon? Ngayon ka pa ba susubok? Na alam mo, nalampasan mo naman ang lahat ng pagsubok na dumaan sa buhay mo. Masaya at masarap mabuhay kahit hindi ka mayaman o nakakaangat sa buhay. Hindi mo naman kailangan maging mayaman o magkaroon ng mamahaling bagay para maging masaya. Simpleng buhay lang ay ayos na. Walang masyadong problema, may maayos na kalusugan, at ilan sa mga dapat natin ipagpasalamat. Tips number 4. Boys, it out and tell a friend, family, or relatives. Kung sa tingin mo ay hindi mo na kaya, bakit hindi mo subukang mag-open up sa isang kaibigan, sa iyong pamilya o kamag-anak? Baka mag-iba ang ihip ng hangin kapag may nahingahan ka ng mga bagay na gusto mong ilabas. Kung wala mong isa sa mga ito ang gusto mong makinig sa'yo, nandiyan naman si Lord na hinihintay ka lang tumawag sa Kanya. Ako kung minsan, napupunta ako sa simbahan na ako lang mag-isa. Doon nagdarasal ako at sinasabi ko sa Kanya na lahat ng mga gusto kong sabihin tungkol sa buhay ko. Subukan mo ito minsan at tingnan mo, paglabas mo magiging okay ka na. Alam mo, yung feeling na nawala yung bigat na dinadala mo. Ganun ang mararamdaman mo kapag nakausap mo si Lord. Then at an instant, may mangyayaring hindi mo inaasahan, naranasan mo ba ang ganun? Tips number 5. Keep the faith alive and trust in the Lord. Sa pinakamabisang paraan para hindi tayo mawalan ng pag-asa sa buhay ay ang magtiwala sa Diyos. Subukan mong buhayin ang paniniwala mo sa Kanya kung sakali man na ikaw ay naliligaw na ng landas. Pwede kang magsimba kada linggo o namang araw na pwede ka umattend ng mga religious mission o kaya naman mga religious works para lalo pang magpatibay ng paniniwala mo sa buong may kapal. Baka ito na ang isa sa kailangan mo pagtuunan ng pansin para magkaroon ng kaliwanagan ang iyong pag-iisip sa mga bagay na gumugulo sa iyo. Sa ngayon, napaka-powerful ng mga salita ng Diyos at maaari itong ang makapagpapabago sa iyo para hindi ka mawalan ng pag-asa. Sumangguni ka lang at magtiwala ka lang sa Kanya sa lahat ng bagay at makikita mo ang magiging resulta nito sa iyong pagkatao. Kaya hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa dahil maraming bagay pa ang pwede nating gawin. Napakasarap ang mabuhay. Kailangan lang lahat tayong maging positive sa buhay. Kung sa tingin mo, nag-iisa ka lang at walang karamay, nandiyan ang iyong mga kaibigan at pamilya para damayan ka. Lagi mong tatandaan, hindi ka nag-iisa. Narito kami lahat para sa'yo, lalo na si Lord. God bless. And always remember, this is always a reason for living
because life is beautiful.